Okay, good evening. April 11th, Thursday. Daily episode 3343, 3344, and 3345. Nakalagpas na tayo sa solar eclipse. Nakalagpas na tayo sa Semana Santa. Nakalagpas na tayo sa Feast of Divine Mercy. Lahat-lahat na, di ba? Nakalagpas na tayo. So ngayon, titignan natin kung ano yung epekto sa bawat isa. No? Kukuha tayo dito ng tatlo and at the same time, discuss natin kung ano ba yung mga connected informations na ibibigay sa atin ni Universe. First card, protection. Bakit? Pangalawa, happiness. And pangatlo, good luck! Lumabas siya ulit. Okay. So, panghuli yung good luck, 'di ba? Natuwa ako kasi may good luck. Pero, 'di ba kakabanggit ko lang na nung gumawa ako ng videos dito bago nagkaroon ng solar eclipse, sinabi ko sa inyo kung sino yung magpapa-cleansing, magpapa-ritual, kung sino yung nabarang nakulam na asumpa na gayuma, 'di ba habulin ninyo, no? Lalong-lalo na kung siguro matagal na kayong isinumpa na hindi nyo alam or matagal na kayong binarang na hindi nyo alam, no? At lalo na nagayuma na kulam. Ngayon, yung unang card na lumabas is protection. Ito kasi, kailangan mo talaga, may sakit ka man o wala, may negosyo ka o wala, kahit saan kasi ng parte ng buhay, kailangan natin ng protection. Yung protection na yon ay hindi lang protection sa katawan natin kaya tayo umiinom ng vitamins. Hindi lang safety para sa travel natin araw-araw, papunta ng trabaho, paaralan, etc. Yung protection na sinasabi at binabanggit dito, yung pangalawang baraha is the happiness itself. So, pwede nyo itong gamitin na yung happiness ninyo sa relationship nyo, sa family members nyo, sa co-workers ninyo, sa office mates, sa kaklase, sa etc. pa. Whatever happiness that you have right now, or probably iba itong banda na doon naman sa mga taong nasa malayo, no? Kung nasa malayo yung mga taong nagpapasaya sa inyo, kailangan nyo silang proteksyonan. Kailangan nyo rin proteksyonan yung sarili ninyo para pareho kayong makakuha ng good luck. Which is, it's a bright energy dapat. So, yung isang tao, kapag nakulam na panabarang ka at nagayuma ka, hindi yan gagana or hindi ka magkakaroon ng maliwanag na aura sa sarili mo. Kung may mga tao na binigyan ka ng advice na magpa-cleansing ka, then you do so as much as possible. Pag sinabi na magpa-ritual ka, magpatanggal ka, ganito, sundin mo. Kasi, hindi naman sila dadaan sa buhay mo or you will never come across on my page or on my videos kung walang dahilan. 'Di ba? Kung nanggaling na kayo sa ibang faith healer, card reader, and or nanggaling kayo sa akin, lumipat kayo sa iba, and then babalik sa akin, depende sa inyo yon. Pero, to clarify everything kasi, no, wala talagang ginagawa ang Diyos na installment. So, kung naiintindihan ninyo, kapag tinamaan kayo ng karma, isahan lang. No, tatamaan kayo ng bad karma for 10 years, 20 years, minsan for life. Kung tatamaan ka naman ng blessings, nandoon din yun sa 10 years, 20 years, minsan for life. Nakadepende yon kung gaano ka eager or gaano ang tawag doon, basta eager, hindi ko alam sa Tagalog, basta kung gaano ka eager maniwala, magtiwala, at mag-claim na dapat mangyari yon. Kasi
yung ritual mismo, halimbawa, magpaparitual ka sa isang negosyo kasi parang minamalas ang negosyo mo. And then, doon sa negosyo, yung ritual na yun is tatanggalin yung kamalasan. Along the way sa ritual, makikita lahat ng pinagdaanan or pinanggalingan bakit minalas ang negosyo mo. And makikita doon, hindi lang parte sa kung saan galing yon. Makikita din doon kung bakit ka minamalas. 'Di ba? Kasi parang relasyon din siya na hindi masisira ang isang relasyon kung hindi kayo parehong may kasalanan. Ganon din ang negosyo. Kung hindi yung customer, ikaw yung may-ari or yung tauhan mo ang may pagkukulang. Sa pagkakaibigan, sa pagtatrabaho, pagiging employer, employee, pag-aaral, sa sports, sa lahat-lahat ng bagay. So, hindi mo pwedeng isisi sa isang tao lang kasi bahagi ka din ng desisyon na yan. So, kung ano man yung kinahihinatnan, kung ano man yung nararamdaman mong guilt sa sarili mo, kung ano man yung nararamdaman mong pagsisisi within yourself, ibig sabihin nun, you feel that way kasi deep inside yourself, you know that you have been a part of that miserable situation na nandoon ka. Kasi you will never be left behind, hurt, and suffering kung naging open ka sa opinion ng taong minahal mo. Kasi, halimbawa, sa pagmamahalan, no? Kapag sinabi ng isa na maniwala ka sa kanya, tumango ka, no? Agad-agad kang nag-yes. But deep inside, you're hesitant to believe na pagkakatiwalaan mo siya. Papaano magiging successful ang isang relationship if you don't put everything into action? If you have a lot of doubts, if you have a lot of hesitations, at saka yung parang lagi kang naka-step backwards just because you're trying to think of what will other people say towards your relationship, towards the gap of your age, towards the gap of your standards of living or whatever it happens, di ba? So, wala kang magiging masaya or never kang magiging masaya sa buhay mo kung ang pakikinggan mo ay ibang tao. Referring not just the other people but your immediate family itself. Kasi minsan, nasisira ang isang relasyon not because of third party but because of finances and your in-laws and siblings and parents itself. Kasi decision making should be done dapat sa dalawang taong nagmamahalan. Opinions and suggestions are open. But demands should be coming from the two person loving each other, especially if they are married. So, kung ito'y decision towards your kids, then you have to decide both. You have to pay respect. Without respect, never assume that that person loves you so much. Because before love comes in or takes in, dapat may respeto. Kung hindi ka nire-respeto at paulit-ulit kang binabastos, dalawa lang yan. It's either talagang ugali niya kung paano siya pinalaki ng magulang niya or hindi naman siya katulad ng dati. Baka binarang lang or kinulam lang ng karibal mo. So, if you feel that way, unang gawin mo is magpabook ka ng full private reading. Pangalawa, whatever the discoveries that has been done during the reading, at kapag sinabing i-ritual mo, do it right away. Kasi hindi ka hihintayin ng panahon. Mangyayari yan sa ayaw at gusto mo. So, kapag napunta ka sa page ko at nasabi ko yung ganun, huwag sumama ang loob mo. Magpasalamat ka. At nagkaroon ka ng warning ahead of time. Ganon magtrabaho ang ritual. Ganon ang buhay ng tao. So, tignan natin yung special episode. Kukuha ulit tayo ng tarot so that we will be able to dig whatever the issues from within right after solar eclipse. If some of you have bad or good karma in life for 11 years onwards. Okay? Good evening!